Itong kwento na yata natin ngayong gabi, ang isa sa mga kwento na punong-puno ng mga fake news at kung ano-ano pang mga gawa-gawang mga detalye. Kaya bago po natin umpisahan ang pag-uusapan natin, gusto ko lamang sabihin sa inyo na hindi ito yung ine-expect nyong pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero nahanap ko po ang totoong kwento sa likod ng abandonadong bahay na ito na nagva-viral ngayon sa social media. Sa gitna ng makakapal na damo at mga halamang parang matagal ng walang nakakagalaw, nakatayo ang isang lumang bahay na para bang matagal nang iniwan ng panahon. Kung makikita natin, kupas na po yung kanyang mga pintura, yung bubong niya parang unti-unti nang bumibigay, yung mga bintana, nakabukas na yung iba, basag, parang mga matang matagal nang nakatingin sa kung sino man ang mangangahas lumapit dito. Walang katao-tao, walang katunog-tunog, maliban sa hangin na dumadaan sa mga siwang ng kahoy nito. Mukha naman itong matagal ng abandonado, pero bakit parang may mga kwento pa rin na iiwan sa loob nito? Magpapaka-honest ako sa inyo, 30s isang malaking palaisipan po ang ating talakayan ngayong gabi at madalas nabibigyan ko kayo ng linaw, pero ngayon parang pare-parehas lang din tayo maguguluhan sa pangyayari. May mga nagsasabing isa raw itong haunted house na sa gabi may mga ilaw na biglang sumisindi sa loob kahit walang kuryente, may mga naririnig na kaluskos, sigawan, at marami rin naman yung nagsasabi na may mas mga nakakatakot pa na totoong pangyayari sa totoong buhay yung nagaganap doon sa loob. Alam nyo na itong sinasabi ko, mga malalagim daw na krimen na parang kitang-kita mula dito sa mga footages na kumakalat sa social media. Pero, alin nga ba ang totoo? Isa lang ba itong lumang bahay na napabayaan? O isang lugar na may tinatagong lihim na ayaw pa ring tuluyang makalimutan? Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot na bagay sa isang bahay na katulad nito ay hindi yung mga multo, kung hindi yung mga kwentong maaaring totoong nangyari sa loob nito. Kaya 30s, bago natin ituloy, tatanungin ko kayo, handa na ba kayong makita kung ano yung nasa likod ng pintuan ng bahay na ito? Huy baka hindi ka makatulog. Wag mo akong sisisihin. Bago natin umpisa ng kwento, magdi-disclaimer ako kasi marami po talaga yung mga haka-haka o kwento-kwentuhan tungkol sa haunted house na ito. At napakarami rin po yung mga gore videos na kumakalat. So, kung may mga nag-share po sa inyo, huwag nyong i-click agad kasi yun yung ginawa ko. May dalawang katanungan po tayong bibigyang linaw ngayong gabi, Una, ano ba yung kwento sa social media tungkol sa bahay na to? At pangalawa, ano nga ba yung totoong kwento sa bahay? Ni-research ko po at nalaman ko na totoong bahay pala siya. The fake news. Kalat na po kayo ng mga post at mga taong galit na galit dahil sa mga pagpapakalat ng kwento mula sa larawang ito. Sa Reddit po ng PH Horror Stories, Horror Stories bibigyang diin ko yan. Sabi, this house has been trending in Facebook. Recently, allegedly, some say this is a haunted house. Others say this house was a site of some gruesome murder with a video associated with this. What are your thoughts as to why this house is currently trending? Curious din sila At alam nyo, sobrang dami po ng mga nag-message sa akin tungkol sa kwentong ito. Isa-isa ko po silang tinatanong kung anong meron at bawat isa sa kanila nagsesend po sa akin ng videos na apparently nangyari daw sa loob ng bahay na to. Ngayon, here's the thing. Hindi po kasi talaga ako nanonood ng mga gore videos kahit na dinidiscuss natin siya dito. Alam niyo yan, sinasabi ko yan, honest naman po ako dyan. Ayoko talaga kasi nag-e-etch po yan sa isip ko. Pero nung clinic ko po yung isang video na sinend sa akin, kinilabutan po talaga ako. Hindi lang isa di ba? Merong pinapatay. Yung isang unang nakita ko pa, yung bungo, pinapasok ko yung kamay dun sa loob, basag siya. Grabe! Nashock po talaga ako. Pero, ang pinaka-shocking para sa akin is magkakaiba po yung kwento ng bawat taong nagpadala sa akin ng mga footage na ito. So, ang unang pumasok sa isip ko is there are inconsistencies. Mukhang puro mema lang po
ang mga kwento. Of course, I think naniniwala naman ako na totoo yung mga footages na nakita natin, no? Pero I don't think na may kinalaman po siya doon sa bahay na nagte-trending ngayon. So I brushed it off. At sinabi, baka hindi ko na lang po gagawin itong episode na ito kasi parang hindi naman siya totoo. Sabi ko nga, spoiler alert, may totoong kwento yung bahay. At naniniwala ako na sa mga kwentong katulad nito kung saan naglalaganap ang fake news, mas importante na i-discuss ko siya. Kasi marami sa inyo who see me as an authority in storytelling. At gusto kong gamitin yung kapangyarihan na yon para mas mapag-isip tayong lahat. Ngayon, babalik po tayo doon sa Reddit ha. Sabi nung mod po doon na we will be locking the comment section due to the number of users asking for links. Lahat daw nangihingi ng links. This is a horror community, sabi niya. Not a place for sharing dark or graphic content for those who are sending or requesting links containing gruesome material. Maging warning daw dapat ito, no, kasi na-violate daw nito yung Reddit site-wide rules and could compromise your account, which may result in a permanent ban. And when we say permanently banned, sabi niya, it may not only apply to this community but could also result in a Reddit-wide ban if it violates site-wide rules. Ngayon, hindi na rin natin maiiwasan ng mga taong nagagalit sa fake news kasi to be honest, it's such a waste of time na magpakalat ng mga kwentong hindi naman totoo. Kagaya na lang nito. Sabi niya, don't waste your time on this shite. Even sa comment section po natin, basahin po ito, no? May nagre-request po sa atin na hindi na po natin papakita yung name niya, pero sabi niya, itopic ko daw yung greenhouse na trending ngayon. Tapos sabi nung nagre-reply sa comment, ano naman daw yung i-content ko dun sa bahay na yan? Eh wala naman daw tong backstory. Hindi naman daw totoo yung mga katay-katay. Ayan, yung mga patayan. At isang totoong abandoned house lang naman daw talaga ito. Sabi niya pa, kayo talaga mga Pinoy. Nagpapauto na lang palagi. Di nagre-research. Tanga-tanga. Word niya po yan ha. Binasa ko lang po. Pero bilang isang content creator, ayoko rin naman kasing magpalaganap ng fake news. Sinabi ko, sige, hanapin nga natin. Baka naman may kwento talaga yung bahay. And to my surprise, doon mismo sa Reddit, may nag-comment. Sabi niya, nakita ko ang original post. Isang article. Goldmine yan para sa akin. Abandoned house sa US. Ang dami nagpost sa Facebook feed at feeling horror. Nagpapapansin ang puta. Yan yung sabi niya. Ngayon magpapakanis po ako sa inyo. What I found out is actually interesting. Isa siyang horror story pero hindi horror ng isang misteryo o kababalaghan, kundi isang totoong horror sa realidad ng buhay. And with everything happening in the world right now, maging abandonado rin kaya yung mga bahay natin na katulad nito. Ang totoong kwento. Itong mga nakakapanindig balahibong larawan ng bahay pala, mula sa most abandoned neighborhood sa Detroit. Malayo sa kung ano yung mga kwentong lumalabas sa social media. In fact, dito mismo sa article na ito ay makikita kung saan ito mismo galing. Ngayon, hindi lang pala ito nag-iisa dahil nga neighborhood, ang dami pang mga tahanan na iniwan na rin ng kani-kanilang mga pamilya. Ayon sa kwento, dati raw punong-puno ng mga tao, bustling itong lugar na ito. Maingay, may community, pero sa ngayon, no, kung makikita po natin, puro sira-sira mga bintana, maduduming mga exterior, kung saan mapapansin na wala na yung pagmamahal na minsang bumuo sa loob ng mga tahanang ito. Siguro yun din yung dahilan kaya iba't ibang kwento na yung lumalabas mula rito. Sa YouTube, may mga, pag ni-research mo po siya, may mga time-lapse ba yung tawag doon? Pero yung pinapakita kung paano unti-unting nawala at paano unti-unting naabandona yung mga bahay na ito. Sabi sa mga kwento na nag-umpisa raw lumubog ang komunidad na ito mula pa noong 1940s, pero I think early 2010s talagang nag-alisan talaga yung mga tao. Unti-unti raw kasi ito nawalan ng kita mula dun sa mga taxes, no? Kasi nga nawawalan na yung mga tao at nawalan na rin ng mga
serbisyo doon sa syudad. At kung ganun yung mangyayari, talaga naman mag-aalisa ng mga tao. Bukod dito, nag-umpisa na rin daw itong mapuno ng mga auto factories, no, mga sasakyan. Itong Detroit. Tapos yung mga trabaho ay lumilipat na po sa mga kalapit na estado. At alam natin na malaking lugar ang Amerika, no? So hindi yan 30 minutes na biyahe lang. So siguro lilipat talaga sila. I think ganun yung nangyari. At yung mga tahanan, isa-isang naabandona. Ngayon, titignan natin yung konteksto po, no? Or yung backstory kung bakit nga ba nag-i-exist itong isang pirasong larawan na ito. Urban photographer. Merong isang photographer na nagngangalang si Joanna Sakelyaraki. Ni-research ko po at totoong tao siya. May Instagram siya. At the time of the posting of the article, 28 years old siya. At siya yung kumuha o pumitik sa madilim na realidad nitong mga abandonadong bahay. Medyo depressing yung ginamit na word, no? Kung titignan mo itong mga serye ng mga imaheng ito. Sabi niya, it was astonishing seeing so many houses in a row at such a state, having been abandoned for years. Ang nasa isip ko parang set ng Last of Us or zombie film. Ganun siya sa isip ko eh. Ayon sa kanya, nasa isang urban exploration trip daw talaga siya dito sa Detroit. Yung mga pumunta sa kung saan-saan. At marami siya mga nakitang abandonments, kagaya dun sa, pakita natin na Michigan Theater, the Woods Cathedral, at yung the Woodward Presbyterian Church. Alam niyo, sa totoo lang, gets ko siya. Kasi as much as maraming tao yung mga natatakot sa mga ganitong klase ng larawan, there's beauty in it. I like taking photos as well. At minsan, you just have to be there for things like this. Maaring sa mata ng iba, no, merong misteryo, may multo, may kababalaghan. Pero sa mga katulad ko po, no, yung nakikita mo mga dumi sa gilid, yung mga basag na salamin, it tells a story. Sino kaya yung mga taong nanirahan dito? Ano kaya yung mga nasilayan ng bahay na to? And sa totoo lang, may certain serenity na nag-e-emit sa mga larawang ito, no, para sa akin. There's calm, there's peace. At hindi ko alam, baka ako lang. Mahilig po kasi talaga ako sa tahimik. Ngayon ito, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Nashock ako dito. Alam nyo ba yung pelikulang Barbarian? Pinag-usapan na natin to dati. Habang nagre-research ako, bigla siyang lumabas yung larawan niya. Iko-connect ko po yan, no, sa dagdag na kwento ng photographer mamaya. Barbarian movie. Sabi nitong si Joanna, itong photographer, na meron daw isang neighborhood sa north side ng Detroit na hindi daw safe. Kaya itong isang specific na larawan, kinuhaan niya lang ng nagmamadali ng sasakyan. Meron kasing parang ganung eksena sa pelikulang Barbarian po, no? At naalala ko siya bigla. Of course, pag wala pong tao, no, etong mga bahay na to, parang libreng bahay siya. So maraming mga, sabihin na natin, mga homeless, no, na magpupunta dyan para gamitin pa rin sila. Ganun yung nangyayari sa Barbarian na movie. May mga addict, may mga nagtatago, at kung ano-ano pang mga klase ng kwento. Sa pelikulang Barbarian, ni-research ko po at napag-alaman ko na sa Detroit, Michigan din pala yung setting niya. Parang ganun din yung konteksto ng kwento doon di ba? Ngayon, dahil nga wala masyadong tao doon, no? I think kung hindi ako nagkakamali, parang nag-Airbnb lang siya tapos doon siya napunta. Parang ganun yung kwento. Abandonado talaga yung area. Doon sa pelikula, ang hindi nila alam, sa ilalim pala ng mga bahay po, no? Hindi na po katotohanan na pelikula na to, no? Sa ilalim ng mga bahay, may mga lagusan, may mga kwarto. At sa mga lagusan na to, no, meron palang mga naninirahan ng mga creature na hindi alam ng mga tao. At yan yung tinatawag na si The Mother. That being said, I think yung mga kwentong nakikita natin, no, may addict, may nagkakaluskos, somehow may katotohanan. May basehan po talaga lahat ng mga urban legends. Kasi itong mga kwentong ito, kagaya ng Barbarian, di ba? Saan pa nga ba nila makukuha yung mga kwento nilang fictional na ganyan kung hindi sa katotohanan lang din? Bukod sa mga totoong experiences na mga taong naligaw sa mga abandonadong bahay na to, maaari ay meron silang nasilayan ng mga krimen, mga nag-a-addict, at kung yun yung dahilan, kaya nagpasa-pasa na rin yung iba't ibang klase ng kwento. Pero nakakatakot lang din isipin, no,
na kapag pumasok ka kaya doon sa mga bahay na yan, specifically no, doon sa bahay na pinag-uusapan natin, meron ka kaya makikitang mga tao doon sa loob. Actually, parang mas nakakatakot no, na hindi patay o multo yung makikita mo, kundi mga totoong tao. Naglalaro lang lalo yung ating mga imahinasyon. Nag-file raw ng Chapter 9 bankruptcy ang Michigan City na ito noon pang 2013. Ayan, dyan na talaga nag-umpisa na mawala talaga yung mga tao. Ito raw ang pinakamalaking municipal bankruptcy by debt, pagkakautang, na naitala sa buong US history. Yung utang raw nila nagkakahalaga ng 18 to 20 billion USD. Kung sa Pilipinas ka po nakatira, kahit magtrabaho ka ng 1,000 taon, no, parang hindi mo mababayaran. Ang laki niyan. Dagdag kwento lang din mula kay Joanna na may mga kalye raw na nagiging target ng arson, no, yung sinusunog. Pero hindi naman daw completely abandoned ang ilang mga tahanan. Kagaya din sa pelikulang Barbarian, di ba? So may mga tao pa rin. Parang nakakatakot lang din po. Ako yung tatanungin, no? Parang nakakatakot lang din manirahan sa ganyan. Para talaga siyang ghost town. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento, sabi nga nila, dahil merong glimpse of hope. Kasi sa kalagitnaan daw ng neighborhood, merong mga architecturally significant na mga kalye na mas maganda yung estado kumpara sa iba. May mga potential daw na plano na i-resurrect ang mga ito. Ngayon, alam na natin siya. Dito tayo sa mga personal kong opinion sa kwentong to. No? Mag-ingat sa fake news. Ito yung komentaryo ko lamang po dito. No? Ang dami kong nagkikita ng mga nag-generate na po talaga sila. No? Sinasadya na po nila magdagdag ng kwento or even AI para mga dagdag detalye para in the sake of views. At alam natin na sa mundo po natin ngayon na ang views ay pera po yan. Anyway, kaya ako lang din tinatalakay ang kwentong ito kasi lalo na po sa panahon ngayon, dapat talaga tayong mag-ingat at maging mapanuri sa mga content na kinukonsumo natin. May mga kwento na akala natin, ay, naku, lalo akong tumatalino kasi ang dami kong natutunan. Pero lalo lang pala tayong nabobobo. Kasi hindi pala totoo yung mga nakuha nating impormasyon. At ang masaklap nun, hindi natin alam na ikinabobo natin yun kasi hindi natin alam na hindi pala totoo. Sabi ko nga sa inyo, kahit po ako, kahit si Claro III, huwag niyo pong paniniwalaan lahat ng sinasabi ko. Dahil nagkakamali rin ako. And you have to do your own research. Do not take anyone's word for absolute truth. Isang napakagandang kakayanan, no? Or isang necessary skill na marunong tayong mag-verify ng mga kwento. In fact, sana nga sinuturo siya sa school eh. Hindi ko alam kasi hindi na po, obviously hindi na ako nag-i-school. Pero parang kailangan na siya. Kasi lalo na yung mga bata, no? Napakadali pong mag-feed ng kung ano-ano sa mga utak nila at kailangan na matuto silang proteksyonan ang mga sarili nila laban dito. Ngayon, babalik po tayo sa usapin ng horror house or horror in general. Ganito po nabubuo ang mga urban legends, no? Lalo na sa mga panahon na wala pang internet. Mula sa usap-usapan na nag-iiba-iba ang mga bersyon pero walang sumusuri kung totoo ba ang mga ito. Maswerte tayo dahil napakadali na po at abot kamay na natin ang lahat ng impormasyong kailangan natin. Pero nakakalungkot na hindi lahat ginagamit ang kapangyarihang ito. Isang kapangyarihan na naniniwala akong makakapagsalba sa ating isip at talino. Mag-like, subscribe at notification bell po kayo at tag nyo ako, no, sa inyong mga stories sa aking Instagram. Binabasa ko po lahat na nagre-request sa akin doon. Hindi ko man masin, hindi ko man ma-replyan, pero binabasa ko po lahat ng mga sinasabi ninyo. Ito na yung ating question of the day ha. Medyo mabigat at gusto ko na mapag-isip kayo. Hindi para husgahan ang mga nafo-fall sa mga fake news, pero para lang din magising tayo. 'Di ba? Ito yung tanong ko. Isa ka ba sa mga madaling maniwala kapag may mga ganitong kwento ang kumakalat? Naniwala ka ba sa kwento ng haunted house na yan? O isa ka sa mga nagsasabing, i-research muna natin. Huwag tayong naniniwala agad sa mga fake news. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.